Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Lahat tayo, pwede nating makamit ang ating mga pangarap. At ang makakausap natin ngayon ay patunay na anuman na ang iyong nakaraan, pwede mo tong baguhin. Eto na! Hello! What can I say? Thank you! Thank you. Oh, ang ano to? Bagong buhay, Bagong negosyo. bagong yaman. Why not? Why not? Yes! Wait, okay, ikwento mo to. Ito ang aking Tagaytay. Ito yung fruit na galing dun sa Oo. Cavite. Alam mo, ipakita natin, ang laki nito ha. Ito Yun. ang aking 5-star karinderya. At gaano kalaki ito? Ito ay 450 square meter. Guys, nasa tapat ng Main road, yes! main road ng Tagaytay. Pasok sa may mahogany lang tayo. Oo. Pasok ang mga bus, ang mga jeepney na ano Iba, ko. ang ganda ng location. Thank you. Oh, mag-tour na Alika, tayo. ayan. Oo. Yes, so ito siya. Wait. Ito ay 23 tables. Mas Okay. malaki to compared sa General Trias. Pero kailan nyo to tinayo? Tinayo to ng 2023 Oh, wow. of April. Bago. Bago lang. Oo. Bago lang. Wala pa kaming 1 year. Wala pa. Dream come true namin Ang mag-asawa laki to. niya. Yes. Ang laki niya. So, ilang seater ito? Siguro mga ano to, 170 people ang kaya. 150 Oo. bucks. Yes. At syempre, again, ito ang aking bar area. O, taray. And ang ganda naman. And my daughter, The model. The model. may attorney, nagkaroon tayong abogada. My gosh, ang ganda-ganda dito. May magtatanggol na sa nanay. Yes. Si Orion ang Ilan ganda. taon ka na? I'm 20. 20. Opo. And you're modeling. Ano to? What are you taking up? I'm third year na po, legal management. Oo. Pre-law. Ba't naisip mo yon? Hindi ko din po alam. Ay, di, para may magtanggol na sa nanay niya. And of course, Orion. Ang hello, Oh, si Son Goku. Orion. Ang cute naman ito. Orion is your son. Son, yes, the young with Jerry. Jerry. Yes. Asan na si Sir? Ay, sir! Sir, yes, sir! Si Sir, eto si Sir. Happy family! So, ito yung aking hugasan, dishwashing area na. Alam mo, ang linis. Yun ang tatak ni Wilma. Malinis. Oo. At mas malaki to. Oh Kasi, my gosh! pwede kang mag-volleyball dito. Ang laki. Kasi we cater big market. Lalo na pag weekends, ang dami talagang kumakain Oo. sa amin. Sa Like Five Star. ito, today is a Sunday. Yes, yes. Ilan ang kakain? Feeling mo? Siguro, ano yan, less than mga 700 sa maghapon. Yes! Kasi malaki ang income ng Tagaytay. Malaki ang gross nito for a day. Dear, Yes. anong pakiramdam na ang yaman? Ay! Makakabili na ako ng hikaw. Anong feeling? Ay, hindi naman. Ang sarap ng asenso sa negosyo. Ang sarap sa pakiramdam yung pinaghirapan mo. Ito Oo. na siya. Oh, go, go. So, ito ang aking mga kusinero. Ito yung aming dispatching. Morning. Good morning, siya ang taga-prep. Ayan na, ayan ang pagkain mo. Wow! Una pa nga. Wow! Kasi ng tula. Wait, ito ay... Full deep fried chicken namin. Oo. And this is tuna pa nga. Ang malakas yan dito sa Tagaytay. Yung Ito sa favorite- Tagaytay. Malakas siya, yes. Bakit? Pinupusyan lagi ng mga ano ko, ng mga staff ko. Kasi nga, una malaki. Mura, magkano lang to? Parang 700 pesos ng ganyang kalaki na. Oo. Yung Ito, sinutulan. my favorite. Oh my God, the best. Yan, butter shrimp, tsaka liempo. Oo. Yan. My So, gosh, ang laki ng kusina nyo. Oo. Look at this. Ilan ang lutuan? marami siyang lutuan kasi nga naka-separate. Ito ang aking soup station. Yung Ang fry cute ni station. Orion. Oh. Siya daw magluluto ng pansit mo. Oh, puntahan natin. Doon tayo. Kaya siya magluluto. Luluto mo siya ng pansit. Wow, Orion, you're gonna cook for Tita Karen. Marunong sino Yes. nagturo? Ang tatay niya, siya talaga, kahit dun sa baba, pagpupukan kami, extra hand namin siya. Nakakapagpansit siya, sinigang sa miso, pinakbet, sinigang na hipon, what else? And of course, yung pansit. Ang cute-cute mo. Do you like to cook? What's your favorite food? Pansit. So
siya naman yung ihawan. Kasi di ba uling, so nakaseparate talaga siya. Kasi Ang galing mo naman. ihawan siya eh. Parang hindi, ihaw ang uling, ang ihawan ko malinis. Hindi po pwedeng madumi kahit ihawan. Ang linis-linis. Kahit uling. Wilma, ang linis-linis ng restaurant mo, yung kitchen. Oo, kasi syempre pagkain kami. Metikuloso ang asawa ko. Tapos ako din naman, dahil of course, ako mukha nito eh. Ayoko namang mag-serve ng pagkain na madumi, syempre. Oo. At saka, yun din yung secret namin. Malinis yung pagkain namin, kaya yung mga tao, bumabalik din sila. Kasi malalasahan mo naman pag Oo. madumi. At ang kasaysayan, ang mister, ay nagtrabaho sa barko. Yes. Ikwento mo yun. So si Jeric talaga, cook siya sa barko. So number 1 sa barko nila yung cleanliness kasi meron silang USPH eh. So sinasabi niya lagi na pag ako magtatayo ng karinderya, yung cleanliness ko, pang USPH yung level. No? Kasi siya, malinis din siyang tao. Makikita mo naman sa pagkatao niya Yeah. na maayos siya eh. So ito naman yung fry station. Dito lahat yung silog, top silog, fried rice, mga piniprito ka, lechong kawali, lahat Oo. ng fry dito. Lahat ng soup dito. Wait, saan ka mas active? Sa Cavite o Tagaytay? Pareho. Oh. Pareho. Yung pagod, hindi namin alam mag-asawa yun. Oo. Pag ganun-ganon kami. Kasi Really? syempre, kailangan mong bantayan to. Dahil una, bago pa lang kami Oo. dito eh. At ang laki. Ang laki. Mas malaking kita ko. Yun, medyo nandito. Mas Oo, malaking kita ko oo. dito. Kasi ang laki ng kitchen ko. Paano mo nababantayan ang ano? May system ako. May POS ako, may inventory system ako, lahat nakasystem. Kasi Oo. una, kung ayaw mo masaktan bilang may-ari, kung ayaw mo, yung kupit, ayusin mo. Ikaw bilang may-ari, bantayan mo rin. Para alam din nila na nagbabantay si ma'am. Sa lahat, inventory, lahat yung sabihin mo yung mga mantika, may bagay yun ha, pag hindi ka marunong Oo. magbantay. Kasi kahit unti-unting nawawala, ang laki nun. Oo. Imagine mo nga yung kutsara nauubos eh. For what reason, di ba? Kailangan mong bantayan. Lagi ako may cycle count, yung mga nababasa. Kasi, at the end of the day, pera mo yun eh. Pag-ingatan mo. The more na maiingatan mo siya, the more mo siyang mamamaximize. Alam mo, do you feel proud? Oh, yes. Itong naabot yun. Oo naman. I mean, Wilma, ang hirap ng mahirap. Oo. Ang hirap maging mahirap. Ang Diba? hirap maging mahirap at masaya at the same time. Oo. Kasi ang dami mo talagang isipin. Kaya ako ngayon na umaasenso, sinishare ko din. Hindi ko yung, dapat ako lang mayaman na hindi. So ako din, dahil sa tulong ng mga staff ko, tutulungan ko rin sila. Benefits ako, above minimum. Kasi mas pagod sila dito eh. And then may racket sila sa loob ng restaurant ko. Yeah. Pag nakabenta ka ng suka, I'll give you 10 pesos. Nakabenta ka ng tuna pa nga, I'll give you 50 pesos. No. Yes, sila sa staff ko. Yes. May ganon? May incentive ka para sila, looking forward sila to work. So natututo sila mag-push ng mga product ko. Kasi sa hapon, at pag-close ng shift, magkano ang commission mo? Minsan 350, 600, pamasahin na nila yun. Extra na nila yun. Tapos may tip pa sila. At wala akong service charge. Oo. Hindi ako nagsa-service charge sa Tagaytay kasi ang iniisip ko, para yung tip, ibigay nyo na sa mga staff ko. Oo. Para yung mga staff ko, at then happy sila. May tip, may incentive, above minimum, may libreng crew meal, mamahalin ka rin nila. Kasi ilan ang staff dito? Dito, I have 24. 24. May senior citizen Oo. ako dyan, sila na-edit. Sa Cavite? Sa Cavite, 19. So lahat sila, Oo. akong baga, dahil katulong ko sila na kung bakit magaang ang buhay ko, a part of my income, sinishare ko din sa kanila. Pero itong pagbubukas ng restaurant, not everybody succeeds. Yes, kaya nga ang sikreto namin is one, malinis, maayos, masarap, at saka dapat, dahil masayahin akong tao, lahat ng customer ko, pag lumabas, mas masaya sila. Oo. Yes. Masasabi mo bang umasenso ka na talaga? Hindi ko masabing umasenso, pero naging komportable. Kumbaga, hindi naman ako naghihangad talaga ng masyadong madaming pera. Gusto ko lang magbabayad ako, may pambayad akong bills, tuition fee ng mga anak ko. Pag gusto namin kumain ng medyo, kain tayo sa mamahaling restaurant, deserve natin to. Makakakain kami. So yung wala kang masyadong pinoproblema, yung stress mo ang laking nabawas kasi naging financially stable ka. At saka hindi siya nangyayari overnight. Kailangan talaga yung hirap, pagod, ang sarap lang sa pakiramdam na yung fruit bumabalik. Ba't mo naisip magnegosyo na?
Kasi di ba, nag-pandemic, yun talaga yung yung turning point ng lahat na wala kang aasahan. Even showbiz, kahit gaano ka kasikat, nung pandemic lahat tayo stop. So parang yung fear mo, paano yung mga anak ko? Magugutom yung mga anak ko. So buti na lang, pre-pandemic, nakapag-isip na kami na magtayungan ng maliit na tapsihan. Here comes pandemic, wala akong ginagawa. Pati yung mga anak ko nasa bahay lang. Hindi, tulungan na natin ng tito nyo. Kaya nagtanggal na yung empleyado, kami ang pumalit, pamilya, yung 4 na anak ko, ako at saka siya. 6 lang kami. Kinarir naming pamilya yung trabaho. Isang anak ko tagahugas, si Asiana siya ang bahala sa online, yung panganay ko siya ang taga-deliver, nagmomotor siya. Ako naman, asikaso sa restaurant. Kanya-kanya kaming duty. Yung isang anak ko, siya ang tagalagay ng sticker sa suka namin kasi magbenta talaga kami ng suka. Yun ang unang negosyo. Oo, benta kami suka, benta kami ng mga chicharon. So doon ko nakita yung importante na pag yung nanay, marunong mag-isip, kaya niyang hilahin ang buong pamilya niya. Kasi makikinig ang mga anak. So, ibig sabihin, itong successful business na ito, nagsimula kayo sa pagbibenta ng suka? Suka? Ano lang kinita ko doon? Doon ako yung mama. Really? Yes! Ikwento mo. Okay, yung suka namin yun, formula yun ng nanay ko. Sa bahay namin, personal. So yun yung ginagamit namin sa restaurant. Until yung mga tao, pwede po bang makahingi ng extra suka? Iuwi sa bahay, so lalagay mo sa plastic ng yelo. Until sabi ko, teka, ibote na natin to. Umanap ako talaga ng sexy bottle kasi suka yung mabenta ko eh. Para may attitude siya. Surprisingly, doon nag-start ang savings. Oo. Sa suka kami nag-umpisa. Pero ilang suka na bebenta mo nun sa isang araw? No, yung iba kasi pinapa-resell ko. May nag-order 100 bottles, may nag-order 50 bottles. So, pinapa-resell ko. Kumbaga, kung ang benta ko dati sa restaurant ko ay 100, pag kumuha ka sa akin ng marami, 80 na lang. Hati na tayo sa kita. Para at least, yung suka ko, move ng move. I remember, may pinost ako, ang ganda-ganda kong picture, tapos katabi ko yung suka. Sabi niya, bakit naman suka? Sabi ko, bakit naman hindi? Eh, di ba masarap ang suka? Kahit ano isaw-saw mo dyan, pwede yan. Tsaka, yan yung like ko sinasabi, hindi ko ikakahiya ang bagay na nakakapagdala ng pagkain sa mesa namin nang hindi ako umaasa kahit kanina. Yun yung pinakamahalaga na ituro ka na hindi, wala kang kakahiya. Maliit man yan, suka man yan, pero, dahil, ang laki ng kinita ko. Yumaman ako sa suka. Alam mo, gusto ko sabihin, matibay ka kasi matindi ang pinagdaanan mo. Oo, laki ako sa hirap. Oo. Mahirap Ang kami. tatay mo was a naval officer. Ang biological father ko is a merchant marine. GI baby ako eh. Government issued pala ang tawag doon. Kala ko GI Joe lang. So ngayon, napapunta ako sa distant relative ng nanay ko, which is sila yung nagpalaki sa akin sa isang foster family. Ang nanay mo noon, Barger. Barger, oo. GRO. Ikwento mo yung karanasan na yun. Yung nanay ko kasi, GRO talaga siya. And then yung time na yun, ito yung heydays niya, nagda-drug siya, atiban. So ngayon siya, yung nanay ko, sa sobrang drug days niya noon, hindi niya namalayan na wala na pala ako. Kinuha ko ng lola ko sa kanya, dinala ko sa Cavite, sa distant relative niya, which is yung father ko, na binata siya na, tapos hindi pa siya, ayaw niya pang mag-anak. Ayaw niya pang mag-asawa, pero gusto niya mag-anak. So sa kanya ako binigay. I grew up in a really big family. Pero noon, ang hirap namin. Ngayon ko nga naisip ko sa mga anak ko, alam mo ba dati kami, hindi kami po pwedeng kumuha ulit ng extra ulam. Tapos feeling ko nung time na yon, sobra-sobra kami. Kasi lagi sabihin ng lola ko, oh, tama na, sobra na, marami ka na nakain. Ngayon, pag binabalikan ko yun, nagtitipid lang pala kami. Kailangan pala magkasya sa aming lahat yung ulam. Pero ang ganda rin psychology, tama na, marami ka na nakain. Oo, sobra na. Kaya akala ko noon, sobra-sobra kami. Ay, sobra na pala. Sabi ko nga sa mga anak ko, alam mo ba kami, pag Pasko lang kami nakakakain ng apple. Pag may nagbigay pa. Tapos yung nanay ko, mamimili pa siya ng pang Noche Buena namin, yung 6:30 ng gabi, yung napagpilian na lahat ng yung mga mansanas, mura na, minsan malabo na, pumapasok ako ng walang baon, naglalakad. Ganun talaga, lakad ka sa baha. Pero never ako ma-absent. Lagi sinasabi ng lolo ko na walang ibang tutulong sa'yo. Tulungan mo sarili mo. Kasi hindi ka naming kadugo. At di mo tinanong noon, teka lang, nasa nanay ko. Nung time na yun, kasi sheltered ako eh. Ang dami kong pinsan. Pero
ako talaga, ba't parang iba yung itsura ko? So ngayon mo sasabihin nila, hindi, ikaw ang pinakamaganda kong apo. So alam mo yung lahat, maganda yung sinasabi sa'yo. So parang ikaw naman, bata ka pa, hindi, paglaki ka, bakit tutokso akong negra? Negra, naiyak ako. Bakit nila ako tutokso ng negra? Sabi naman ng lola ko, hindi ba totoo? O nga, no? O huwag kayo iiyak kasi totoo yun. Ang totoo masakit kaya hindi mo siya iiyakan. Kaya dapat lagi mong naririnig ang totoo. But everybody loves me. Hindi ko naramdaman na ibang tao ako. But every now and then, sasabihin nila sa akin, galingan mo, walang ibang tutulong sa'yo. Kaya dapat magaling ka. Did you ever wonder sino ang tunay kong ama? Hinahanap ko siya. I was 32 years old ako. Kasama ko sumalangit na si Tito Wingard Tracy. May show kami sa Amerika. May Facebook na rin eh. Nung nagkita kaming dalawa, may show kami for QTV. Dumating siya sa sobrang sabi ng asawa niya. Kinontak mo sa Facebook? Oo. Ano sabi mo? Tapos, let's meet. So, siya talaga, pinakita. Siya, of course, may mga picture-picture na. Tapos, yung asawa niya kasi ngayon, who happens to be the best friend of my biological mom. Diba? Yung mga shoulder to... yung mga shoulder to cry on talaga eh. No! Oh. Nung nakita ko yung tatay ko, nabuo yung pagkatao ko. Lalo akong nagpatawad sa Pasko. Nakipag-make peace ako sa Pasko. Buo na ako. Ito pala yung tatay ko, kamukha ko. Ito pala yung nanay ko. Okay na ako kasi may sarili na akong pamilya. Showered naman ako ng love. Hindi nga kami masyadong mayaman, pero yung love, yung respect, yung knowledge, yung wisdom. Lumaki man ako sa public school, nakapag-aral ako, itinaguyod ako. May nagtaguyod. Tinanong mo ba? No. Dad, why did you leave me? Never ask. Kahit both of them, I never ask why me. 4 kami magkakapatid, ako lang eh. Never ask. Bakit mo pa aalamin? Nakaraan na nga yun. Gusto ko nga siyang i-close ng masaya lang eh. Ang lagi ko lang iniisip, kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi ako tao. Napatawad ko kayo, okay ako. Kung hindi ako ipinamigay ng nanay ko, baka ako ngayon? Baka hindi ako si Wilma Dassel. At nadiskubre ka bilang modelo nung nagwawalis ka. Oo. I used to live in a slum area. Squatter pala yun. Imagine of all people na maliligaw sa squatter area, sino? Si Robbie Carmona. No. Si Kuya Robbie. Wait, saan squatter area? Sa Cavite, kasi back then, siya ang director ng Body Shots Cavite. Papunta siya sa lugar ko. At nasa labas ako. Di ba? I am destined to be a star. Di ba? Of all people, si Robbie Carmona ang nagtanong sa akin. Nagtanong, sinagot mo, binigay mo yung direksyon. Tapos after siguro ilang hours, bumalik, tinandaan niya kung saan niya ako nakita. Binalikan ako ni Kuya Robbie. Tapos sinanap niya ako. So ako naman, kawawa naman, hindi nahanap. Naawa ako, di ba? Hindi niya nahanap kasi bumalik siya sa akin eh. Pinapasok ko kasi kasama na si Michael. Pwede makausap ang nanay mo. Pagpasok, pag-upo, ang tinanong kagad sa akin ni Kuya Robbie, gusto mo magmodelo? Hindi pa ako nasagot yung nanay ko, ay oo, pwede yan. Labo. Hindi mo nga kilala, oo, agad. Ang ginawa ni Kuya Robbie, isinali ako sa Mutya ng Cavite Beauty Contest. Si Kuya Robin, sinabi na sa akin is, hindi mo kailangan ipanalo yan. Gusto ko lang makita kung anong itsura mo kapag nasa stage ka. Nanalo naman ako. Miss Tourism. Tapos mula nun hanggang ngayon, hindi na naulit yung contest. Kaya hanggang ngayon, ako pa rin ang may hawak ng title, Miss Tourism. The rest, history. Oo. Tapos ako ginagalingan ko talaga. Parang, syempre, probinsyana ka. Alam mo ba, lahat ng kanto, sinukahan ko. Going to Manila. Kasi probinsyana ko, hindi ako magbabiyahe eh. Sakay ka ng bus, baon akong plastic. Chinaga ko yun. Tapos si Kuya Robby, chinaga niya rin ako. Sinusundo niya ako sa Harrison Plaza. Pero nung panahon na yun, ikaw lang ang modelo na ganito itsura. Oh yes. Ang mga modelo nun, mga beauty queen. Sila pa, Leon, yes, mga, sila full Tapos, body, yes. Mga full body sila, mestiza sila. Tapos biglang dumating, payat na alimasag, ang itim-itim. Sino siyang payat? Ang bewang ko 21, sino yan? Tapos si Tina Marastella recruited me sa PMAP.
Sabi niya, no, kinakailangan ilagay natin siya sa grupo natin. Kumita ka sa modeling. Oh yes. Yung modeling, doon ako nag-umpisa, nagkapangalan. Yung lahat ng mga kaibigan ko ngayon, doon ko sila nakilala. Yung lahat ng connection na meron ako, doon ko sila nakilala. So I must have done something good when I was young. Yun ang like ko sinasabi sa mga anak ko. Hanggat bata ka, pipiliin mong maging mabuti araw-araw. Itatanim mo yan. Kasi alam mo kung bakit? Pag malaki ka na, magugulat ka. Magugulat ka sa biglang tutulong sa'yo. Ma'am, ako po yung ganito. Ay, ikaw na ba yun? Nung una kang nabuntis, ilang taon ka nun? Nasa height ako ng career ko niyan. 27 ako. Nasa peak ng pagiging supermodel, artista. Nabuntis ako. May relasyon ako dito sa tatay ni Ashana. May relasyon kami, 3 years kami together. Alam mo yung kulang, feeling ko nung time na yun, eto na lang yung kulang eh. Itong anak namin, tapos magpapakasal na kami. Nandun ako sa level ko kasi I was 27. What happened? May third party sa side niya. So, nung time na mag-break na kami, alam mo yung nag-save the best for last ka. Equals beautiful, Ate Ashana. Ang sakit, talagang alam mo yung pinakita sa akin ng Diyos na hindi ka si Supergirl, bag. Yung pinutulang ka ng pakpak, ng pride, lahat. Parang, anong gagawin ko? Doon ko nalaman yung value ng pamilya. Kasi nung time na yon, yung nanay at tatay ko ang unang dumampot sa akin. Inupo ako, anong gagawin mo? Itutuloy mo yan. Responsibilidad mo yan. Ang tatay ko lang sinabi, basta ang mahalaga, may pambili ka ng gatas, may pambili ka ng pampers, kaya mong buhayin ng anak mo. Ang sakit. Alam mo yung talagang ang tagal kong nakamove on. But then I realized na hindi ako pwedeng magalit eh. Kasi pag nagalit ako doon sa taong yun, baka maipasa ko sa anak ko. That's why I forget before I forgive. Tapos na ulit-ulit, Ikwento mo yun. after 4 years, na feeling ko hindi, ready na akong magrelasyon. Eto na to. Buntis ako ulit. Tapos ayaw niya. Ayaw niya doon. Nung sinabi ko sa kanya, I'm pregnant. Ikaw yung tatay. Pero nung time na yon, malakas na yung love ko kasi katwin ako, nakabuhay ako ng isa eh. Kahit 10 makakabuhay ako Ang mag-isa. tanong siguro ng ilan noon, ba't di ka nag-iingat? Pag in love ka, ano ba yon? Di ba? Bulag pipibingi. Yung pag-feeling mo, this is the one. I'm wrong. I was wrong. Very, very wrong. Ang sakit lalo. Kasi parang, pangalawang beses, hindi ka natuto. Anong nangyari sa'yo, Wilma? Kahit ako kinustyon ko yung sarili ko, mahina ang puso mo. Hindi pa pwede. Dalawa na to. Hindi pa pwedeng paulit-ulit to. And then I've waited for a long time. Here comes Develop. Si Jerry. Si Jeric, barkada ko siya. Nung time na buntis ako, sa second na anak ko, siya yung aking shoulder to cry on. Samahan niya ako pag magpapacheck up ako. So ikaw, oo, kahit hindi kanya yun, hindi kanya yun. Siya ang kasama ko. So ako, for 9 months kasama ko siya. Wala siyang malay, may balak na ako sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, pumasok ako ng delivery room. Doon sa pangalawa ko tong anak. Pag nagising ako, nandyan pa rin siya. Wala siyang choice. Siya na ang mamahalin ko. Mag-a-adjust ako para sa kanya. Sabi ko sa sarili ko yun, nang wala siyang malay. Siyempre, imagine mo, buntis ako, lumalandi na ako agad. So ngayon, nung pagdilat ko sa recovery room, pagdilat ko, he was there. Talaga, okay. I think it's a sign. And then I prayed for it. So, siya, sa lahat ng naging karelasyon ko, siya lang ang pinagdasal ko. So, doon ko nalaman na talaga pala dapat guided ka sa buhay mo. Nagbago ako. Alam mo kung ano natutunan ko doon sa past relationship, doon sa dalawang anak ko? Kailangan pala talaga mahalin ko muna yung sarili ko. Part to ng buhay ko na kailangan kong lagpasan, pero kailangan ko tong tayuan. Kasi mga babayang anak ko na hindi tama to. Pinakita ko sa mga anak ko na mali, na inuuna mo ang damdamin mo. Mahalin mo muna ang sarili mo at magdasal ka. Yung faith ko lalong lumakas at saka yung respeto ko sa sarili ko. Kahit na anong pagkakamali ko, sabi nga ng lolo ko, walang ibang tutulong sa'yo, kundi ikaw lang.
itayo mo ng maayos ang sarili mo. Kailan kayo nagpakasal? After 6 years ng relationship ko with Bebe Love, tumatanda na ako eh. He's younger, 10 years younger. So nung na-meet ko siya, 22 pa lang siya. Marami akong inelbo na babae. No, akin siya. Pinagdasal ko yan, binigay ang sign, wala, elbow kayo dyan. Tinanong ko siya, gusto mo bang magkaanak tayo? Honest ako. Kasi kung gusto mo, gawin na natin. Huwag mo na akong patandain, tapos sasabihin mo sa akin, gusto ko palang magkaanak tayo. Kung mabuntis mo ako at sasabihin mo sa akin, ayaw mo din, huwag kang mag-alala, sanay na sanay ako dyan. Grabe ka! Ganon ka ako ka-straight. Ang titlibo. Ganon ako ka-straight. Kasi parang kung di ko tatalikuran mo ako, no problem. May dalawa ako eh. Again, nakabuhay ako 2, kaya ko pa 10. Kahit wala kayo lahat. Ang tibay. Ganong katatag yung damdamin ko pagdating sa mga anak ko. Siya hindi. Hindi siya umalis, hindi siya nawala. Nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, hindi kagaya nung dalawa na yung isa, yung tatay ni Asiano, sinabi ko, buntis ako, nasuka pa. Ba't ka nasusuka? Buntis ako, nasuka ka? Sa sobrang stress mo, nasuka ka? Yung isa, nung sinabi ko, buntis ako, nawala. So siya, nung sinabi ko sa kanyang buntis ako, he stayed. At ang una niyang tinanong sa akin, anong gusto mong kainin? Talaga ko, parang siya na talaga ang dawan. So sinabi niya sa akin, okay, eto na to. So nagbuntis ako. Ang tagal pa, after 8 years namin together, saka kami nag-decide na, dahil may mga bata eh, mag-live together tayo. Let's see. So nung 30 years old siya, 40 years old, imagine mo, 40 years old na pala ako nag-asawa. Wow, wait, nagpakasal kayo. 47. 47 ako nagpakasal. Last year lang ako kinasal. My gosh! 15 years na kami together. Kasi yun yung edad ng pangalawang Okay. anak ko eh. Anong kaibahan na ikasal at hindi ikasal? Di ba kinasal kami ngayon? Kinabukasan yung pakiramdam ko na I'm blessed. Legal na ako. Tama na yung pagkababae ko. Tama na rin yung pamilya ko. Kasi may nanandigan na eh. Kumbaga, naihabol ko after 47 years. So yun sinasabi ko na yung pagkakamali mo sa buhay, huwag mong madaliing itama. Hindi dahil iniwanan ka, nakakaawa ka ha. Dahil iniwanan ka, tatagan mo, ipakita mo na kaya mo. Kasi kawawa yung anak mo pag nakitang lulumpo-lumpo ka rin. So kaya yung mga anak ko din, pag nakita mo, ang strong din ng mga personality because nakita nila sa nanay nila yun eh. Naitama ko siya sa tamang panahon. At ngayon, ang saya ko. So, ang anak niyo, 4. 4. Blended family kami. Yours, si Bebe Love, nung 14 years old siya, nagkaanak siya. Imagine mo, 14. Siya si Kuya Harley, anak niya yon. Si Asiana, anak ko. Si Isbeth, anak ko rin. Si Orion, anak naming dalawa ni Bebe Love. Si Orion ang nag-gel ng family. Yours, mine, then ours. So, nung nagkaroon kami ng Orion, yung mga kapatid, even yung mga side ng family, syempre you cannot please everybody, may masasabi at masasabi. Kasi nung niyaya niya akong sumama sa kanya, yun ang una kong tinanong, paano yung mga anak ko? Ang sinagot sa akin ni Jeric ay, hindi ko naman sinabing ikaw lang ang isasama ko eh. Hindi mo sila pwedeng iwanan kasi mga anak mo yun. Like ako, in love siya sa akin. Kahit luka-luka ako, mahal niya ako. Kaya ka niya mahal. Dahil luka-luka ka. Source of happiness niya rin naman ako. Yes, let's go. Mother and son, ano ba ito? Ito ang specialties dito. Let's eat, At magkwento ka, tawagin natin ng kids. Asya na kami, And also, ang anak ko si David, is here. David! David, have a seat. Let's eat, Okay. eat. That brunch for lunch. This could be brunch lunch. Yeah. We're supposed to eat lunch at home at 1. Don't worry. Let's eat first. This is Yes, your try it, kuya. breakfast. Oo. Ang tuna pangako, malakas yan dito sa Tagaytay. Eto. Kasi for this size, ito Oo. jumbo to, no? Parang cost lang siya ng how much? Paano ba to? 900 Oo. pesos. 800 pesos. 850. Yung ganyan kalaki. Ano ba ang... Tuna pa nga. Galing siya sa... Oh, Galing niya ng Jensan. galing ng Jensen. Yes, ang panga namin suplada, nagpa-fly siya. Wow. Sumasakay siya ng plane. Oo, papunta okay. ng
Cavite. Ano ang bestseller mo? Alam mo kasi lahat ng pagkain namin dito moving eh. Talaga? Oo, lahat siya. Kasi Filipino comfort food eh. Dear, dito yumaman si Wilma. Dito po, ito po talaga ang nagpayaman sa akin. Ito ang signature suka, nila. Yes, yes, yes. But may secret ingredient to. Yes, yes. Really? Alam mo, hindi namin siya nilalagyan ng kahit na anong additives. Just Oo. purely the ingredients. Wala siyang asin, wala siyang patis. Oo. No nothing. So, ito fresh. Fresh, yes. Gigrill lang namin siya. No nothing. Salt No and nothing. pepper. Oh. Salt and pepper. At etong pansit nyo, anong kaibahan na to sa iba? Ito naman, yung pansit hab-hab namin, nilalagyan siya ng suka. Ah, So really? yun din yung way ko para mapatikim ko doon sa mga tao yung suka namin. Oo, so Para may pag- suka. Para pag umuwi sila, meron silang take out na suka. And this is my favorite. Sinantolan. So Ayun. kami as much as possible, yung mga lumang pagkain, binabalik namin. Kasi bihira na yung mga ganyang klase Ito, pagkain. favorite ko talaga to. Please welcome the man of the hour, my man, Bebela! Yan, welcome. Alam mo, ang ganda ng love story. Ayen! So you started off as friends. Kaibigan talaga. But Mahabang panahon na magkaibigan. Pero paano kayo naging friends? Sa... Alam mo, yung mga friends barkadahan din. kasi kami. Friend Alam to mo naman friend. ako, marami akong friend. Alam mo Oo, yung yes. akaladkarin nga ako, di ba? Pero hindi ka pa in love noon. Hindi pa talaga. Oo. Hindi pa. Kasi magkaibigan talaga kami. Kaibigan Oo. talaga yung tingin ko sa kanya. Pero kailan ka na in love? Hindi ko kasi masabi kung kailan yon. Basta bigla na lang siyang na-in-love. Kaming dalawa. Of course, pag may mga ganun kasing babae talaga natapos na iwan, so ako talaga hindi eh. Kahit ako kung magkaroon ako ng ganun, papalanagutan ko talaga. Sabi ko sinasabi na ginawa niyo yun eh. So, sa hirap dapat at saka sa ginhawa, magkasama yun. Ay, may ano ka dito, dear. Sa hirap at ginhawa. Love you. Hindi ka nito iiwan for life. Wala siyang Yes, choice. yes, oo. Oo, hindi. Ito na yun. Mm-mm. What? Don't you feel so blessed? Yeah. Di ba? Oo. Eh, di ba, You may, look so happy. makikita mo naman eh. I mean, ang daldal ko, ang tahimik niya. Yan yung irony namin dalawa eh. Parang ako palaban, siya parang kalmado. So parang ibibigay talaga yung match para sa'yo. Kaya dapat talaga pinagdadasal nyo yan. Oo. Ba't mahal na mahal mo si Wilma? Of course, of Bakit? course. Kwento. Masaya eh. So, masaya. Hindi, wala naman meaning yung happiness talaga eh. Pero pagkasama ko siya, yun yung meaning. That's the meaning of happiness. Oh my gosh! Walang meaning at happiness. Pero pagkasama ko siya, Kasama, yun ang meaning. That's the meaning of happiness. Nakakainis to. Kaya ikaw ang meaning ng happiness. Oh, alam mo na, happiness means Wilma does it. Ang lahat ng nangyari kagabi o kahapon, tapos na yun. Masakit, mahirap, pero may maganda tong kapalit. Kasi di ba, there's always a rainbow after the rain. Meron ka bang paboritong biblical verse? John 3:16. For God so loved the world. Oh, yun lang talaga yung pinanghawak. That He gave His only begotten Son for those who believe in Him shall not perish and yet will have an eternal life. Bakit yun? Kasi yun yung declaration ng ano mo, faith mo eh. Eh kung yung Diyos nga, binigay yung anak eh. Yung anak nga, naghirap eh, dahil sa atin. Tayo pa kayang tao, maniwala ka na kaya nangyayari sa'yo yan kasi meron kang dapat matutunan. At hindi yan matatapos until malaman mo yung lesson. Yeah!